ang bansang Pilipinas. Kilala bilang isang Kristiyanong bansa sa Asya. Dahilan sa 55% ng naninirahan dito ay mga Katoliko. Sa paglipas ng mahabang panahon at sa pagsibol ng makabagong teknolohiya, lalo na sa larangan ng komunikasyon, batid ng simbahan na malaki ang maitutulong ng media sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dito nagsimulang sumibol ang Radyo Maria. Itinatag ang Radyo Maria noong 1983 sa bansang Italia. Kakaiba ang istasyong ito ng radyo dahilan sa kanyang pagkakaroon ng espesyal na debosyon sa ating mahal na Birheng Maria. Ang pagsasahimpapawid ng pagdarasal ng rosaryo at ang pagdaraos ng banal na misa araw-araw at ang pagbibigay ng higit na atensyon sa mga may sakit at naghihirap. Dala ng bigat at kahalagahan ng kanyang tungkulin at misyon sa kapwa. Sinimulan ang Radio Maria Project. Noong 1987, itinatag ang Radio Maria Association na nagsimula lamang sa isang simpleng hangarin na maipalaganap ang ebanghelyo sa kanilang munting bayan. Subalit dahil sa pagpapala ng ating Panginoon, lumaganap ang programang ito sa buong Italia at maging sa ibang bansa, kung kaya't noong 1998 na itatag ang World Family of Radio Maria Association. Una luce irradia il mondo e la madre di nostro Signore è regina di pace e di amore e ci invita a pregare col cuore e con voce. Irradia il mondo e la madre di nostro Signore è regina di pace e di amore. Di pace e di amore e ci invita a pregare col cuore e con voce soave. Dito sa Pilipinas, isinilang ang Radyo Maria sa Malayong Silangan noong 11 ng Pebrero 2002. Itinayo ang studio nito sa Sunrise Subdivision sa Maliwalo, Tarlac. Taong 1987 nang magkita si Father Mon at Father Melvin at hilingin ang tulong na mabigyan ng pondo ang programa mula sa pandaigdigang ahensyang nagpopondo. Nakuha ni Father Melvin ang panustos ng Radio Maria sa pamamagitan ng tulong ng kanyang kaibigan na isang Austrian. Ito ang nagbigay ng daan sa pagbubukas ng programang Liwanag ng Sangkatauhan sa himpilan ng DZTC noong 1998, kung saan ang mga tagapagsalita na nagsasalitan ay ang mga lokal na pari, mga relihiyoso at mga voluntaryong lay. 1999 nang simulan ang proyekto ng Radio Maria Philippines sa pag-asang maging punla ito para sa buong Asya. Lubos na pinahahalagahan ng istasyong ito ang paggamit ng wikang Filipino bilang medium sa pagsasahimpapawid ng mga makabuluhang programang napapakinggan sa ibang bansa na tumatalakay hindi lamang ng mga paksang pampananampalataya, kundi pati pang edukasyon, pang-agham at iba pa. Binibigyan din ito ng pagkakataong maisahimpapawid ang mga komunikasyon ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa kabatiran ng nakararami. Layunin din ng mga programang ito ang mabisang pagpupunla sa isipan ng mga mananampalataya, ang magagandang asal at pagpapahalagang moral sa pamamagitan ng paggamit ng Wikang Filipino. Ito'y makikita sa iba't ibang proyekto ng grupo na nagbibigay ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. Ang pagsilang ng Radio Maria Philippines ay hindi lamang naisagawa dahil sa tulong ng ilang nilalang. Sila ay nagsilbi lamang
na mga instrumento upang maiparating sa atin ang tunay na mensahe ng ating Panginoon. Ang Radio Maria sa pamamagitan ng ating mahal na ina na si Maria, ang buhay na handog ng ating Panginoon sa mga Pilipino. Sa pag-usad ng maraming taon, patuloy na umunlad ang pagmisyon ng Radyo Maria sa Pilipinas. Ito ay dahil sa mga taong may mabuting kalooban at nakikibahagi sa paghatid ng pag-ibig ni Kristo sa bawat tahanan. Ang mga voluntaryong laikong misyonero, mga tagapagtaguyod at mga tagapamahala ng himpilan ang naging mahalagang yaman ng Radyo Maria sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hirap at mga pagtitiis, patuloy na natutugunan ng himpilan ang mga pangangailangan nito dahil sa mga mahahalaga at makabuluhang programa nito na sumasahimpapawid at mga gawain nito sa iba't ibang lugar. Ang pangarap na maging pambansang himpilan ng Radyo Maria sa Pilipinas ay hindi nahinto, bagkus taong 2006 nang ipagkaloob ng Republika ng Pilipinas ang kapahintulutan para sa pambansang pagsasahimpapawid ng mga programa nito. Ang mga pangarap ay naging buhay na adhikain nang mailunsad ang kauna-unahang relay station ng Radyo Maria Philippines sa lalawigan ng Cagayan. Matapos ang mga iba't ibang gawain, pagsasanay at paghahanda, ang Radyo Maria 101.5 FM ay ganap na narinig sa lalawigan ng Cagayan noong 19 ng Hunyo taong 2010. Ang makasaysayang okasyong ito ay nagsimula sa pamamagitan ng banal na misa na pinangunahan ng Lubhang Kagalang-galang Diosdado Talamayan, ang Arsobispo ng Arkidiyosesis ng Tuguegarao, kasama ang kanyang katuwang na obispo, Lubhang Kagalang-galang Ricardo Baccay, at ang obispo ng Tarlac, Lubhang Kagalang-galang Florentino F. Sinense. Ang buong pamunuan ng Radyo Maria sa pangunguna ni Binibining Joy Catalina Gallardo, mga voluntaryong laiko mula sa Dioceses ng Tarlac at Arkidiyosesis ng Tuguegarao ay sama-samang nag-alay ng pasasalamat at papuri sa Diyos sa mapagpalang araw na tanda ng paninimula ng paghatid ng mabuting ebanghelyo sa tahanan ng mga Pilipinong Cagayanon. Matapos ang halos isang taon, isa pang tanda ng pag-asa ang sumilay para sa himpilan ni Maria na umaasa sa banal na pagpapala ng Diyos. Ang paglulunsad ng Radio Maria 102.1 FM sa Isabela ay isang proyektong ginabayan at pinahintulutan ng may kapal. Ang di masukat na pagsuporta ng buong kaparian ng Diocese ng Ilagan sa pangunguna ng kanilang obispo, Lubhang Kagalang-galang Joseph Naqua, ay nagbunga ng mainit na pagtanggap ng mga laikong umiibig kay Maria. Sila ang naging katuwang ng Radyo Maria Philippines sa mabilis na paglulunsad ng ikalawang relay station nito sa Hilagang Luzon. Ang Radyo Maria sa Pilipinas, sa gitna ng makabagong mundo, ay patuloy na maghahatid ng pag-asa, ng katotohanan, ng tuwa, ng paglilingkod, at patuloy na magpapahayag ng pagmamahal, patuloy na makikibahagi at magiging tinig ng inang simbahan.